Mom, is everything ready? Nasa labas na siya ng building ng ospital kung saan gaganapin ang tuluyang pagbibigay ng posisyon kay Oliva bilang pinuno ng VMC. Oo anak, papunta na tayo. Okay mom, please be safe. We will anak, ikaw din, paparating na din si Porcelo dyan, mauuna na siya kasi sabay na kami ni Lorenzo mamaya. Okay mom, I'll be okay, don't worry, okay? Gotta go anak. See you later, malayo pa kasi ang panggagalingan ng mga ito kaya nagmamadali na rin sila. She was wearing the most revealing red dress that she could ever wear. Kung may makakakita lang sa kanyang ibang tao at hindi siya kilala ay baka mapagkamalan pa siyang supermodel ng mga ito, dahil sa suot niyang dress na binagaya ng magandang hubog ng pangangatawan. Norisa, are you here to cheer my mom, or may pinaplano ka na namang masama laban sa amin? Wika ng isang tinig sa di kalayuan, pagsulyap niya ay nakita niya si Calix habang lula ng wheelchair nito. None of the above, I'm sorry, really? Sana nga ay totoo yan, baka may gawin ka na naman kasing masama sa amin, I know how much you hated US, kita naman ang ebidensya sa akin, hindi ba? Hindi ako ang may gawa niyan sa'yo, Calix, pareho nating alam kung ano ang nangyari ng gabing iyon, if I had known it earlier. I won't let you ride my car. Yeah, ano pa nga ba ang aasahan ko sa'yo? Natural lang na ide-deny mo yan. Sabi nga ni Mommy, kahit nung may nasagasaan dahil sa'yo ay denial ka pa din. I feel pity for that guy who sacrificed his life to save someone like you. Yeah, you're right, I feel sorry for him because he's a good guy. But in order to save me, he offered his own life. He is so selfless and full of positivity. And also I feel sorry for you. Oh really? Naawa ka sa akin. Bakit? Dahil may kapansanan na ako ngayon dahil sa iyo. Dahil habang buhay na akong nakakulong sa bagay na ito. Dahil hinding-hindi ako maaaring maging isang taong gusto kong maging ako. Because of me. Are you sure, Calix? Kung hindi ikaw, then sino? Tell me who's to blame, Norisa. Baka sakaling mawala ang animosity sa pagitan nating dalawa. You'll gonna hate it kapag nalaman mo kung sino ang dapat mong sisihin. Try me, alam mo pala kung sino ang dapat kong sisihin eh, bakit di mo pa sabihin? I promised myself na mamaya ko na ilalabas ito, pero I think, I can do it now for you. Tuldok-tuldok, maybe, you're right. Kailangan mo nang malaman kung sino ang taong may kasalanan kung bakit nagkaganyan ka at maliwanag na hindi ako iyon, sabi niya habang kinukuha ang cellphone niya at agad niyang sinend ang isang files kay Calix. You want to know who's the real culprit, right? Then it is your choice kung papanindigan mo yan. But I am telling you baka masaktan ka sa makikita mo. Don't tell me I didn't warn you. Anong ibig mong sabihin? What I mean is, if you want to learn the truth, you must be ready to be surprised. The truth is in your hands now, and I hope kapag napanood mo ang mga yan ay maliwanagan ka na at mapatawad mo na ako. Again, I'm sorry. Kailangan na kasi niyang magmadali dahil mag-uumpisa na ang ceremony sa ilang saglit lamang. Hey, Norisa, over here, nakasuot ng formal ang binata at kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata nito nang masilayan ang kagandahan niya. Nagsisimula na ba? Okay, let's go. Sila Porcelo. Papunta na sila. Halika na Sergio. Okay, sa isang bahagi kasi ng ospital ay mayroong nakatalagang lugar kung saan pwede ingganapin ang pagtitipon ng mga doktor at iba pang kinatawan ng VMC. Pagpasok pa lang nila sa loob ay kita na niya ang ilang bisita ni Oliva, maging ang ibang board members na kumampi rito. Naroon din ang ilang doktor na marahil ay inimbita din ng bruha para masaksihan ang napipintong pamumuno nito sa ospital. Norisa, we're all set. Bahagya siyang napangiti nang mabasa iyon, sa wakas ay matutudukan na ang kapangahasan ni Oliva. Well, andito ka rin pala, Norisa. Buti naman at nakarating ka, kasi I forgot to give you an invitation yesterday. Sorry my bad. I don't need your invitation, Oliva. Inimbitahan ko ang sarili ko kaya nandito ako with or without your invitation. Besides I am the daughter of our late president so I guess,
I have to be here to witness your so-called redemption. If you say so, mas mabuti nga siguro yun. I want to see your face kapag tuluyan na akong in-announce as president. I think it will be so satisfying to watch you cry like a baby. Bring it on, Oliva. Kung hindi pa ito tinawag ng isang kakilala ay hindi pa ito titigil sa pambubwisit sa kanya. Hello Menandro, nandito si Norisa sa party. Mukhang may binabalak na naman ang bruha. Please do something about it. Ayokong magkalat yan ngayong gabi. This is my night at ayokong sirain niya yun. Sige, pupuntahan kita dyan mamaya. Hinahanap ko pa kung nasaan si Calix. Hindi ko siya makita kanina pa. Ha? Dumating na siya kanina pa, hindi ba? Magkasunod lang kami ah. Iyon na nga. Hindi ko na mahagilap kung nasaan siya ngayon. Sige na, hanapin ko muna yung anak mo. Okay, at kapag nakita mo siya agad ay dalhin mo na siya dito. I want him to witness my success. Samantala lihim naman na nakaramdam ng kaba si Oliva. Parang tinatambol ang dibdib niya sa di malamang dahilan. Hindi niya moari kung dahil ba yun sa nalalapit niyang tagumpay o dahil sa nawawalang anak. Calm down, Oliva. Kinakabahan ka lang. Madam President, please claim your respective seat. We're about to start our ceremony in a while. Okay, thank you, sagot niya rito habang nagpapalingalinga sa pag-asang makikita agad ang anak ngunit nabigo siya. Asan ka na ba, Calix? Ilang beses niya itong tinangkang tawagan ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya kaya mas lalo siyang nag-aalala. Asan na ba ang batang yun? Kung kailan naman nakasakay na sa wheelchair, saka naman naging gala. Walang kamalay-malay si Oliva na sa mga oras na iyon ay bumubuhos ang luha ni Calix dahil sa mga natuklasan niyang kasamaan ni Oliva. Gusto niyang puntahan ang ina at sumbatan ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon kaya nagpasya na lang siyang umakyat sa rooftop para magpahangin. Gusto niyang magkaroon ng katahimikan habang pilit na iniinda ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Akala niya ay kilala niya ang kanyang ina ngunit nagkamali pala siya. Hindi niya sukat akalain na ang buhay na kinagisnan niya ay isa palang kasinungalingan, at lalong wala siyang kamalay-malay na kaya ng ina na gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit? Dahil ba sa kanya? Hindi ba nito alam na sa kagustuhan nitong mabigyan siya ng maayos na buhay ay unti-unti na nitong nasesire ang kanyang sarili? Hindi naman niya hiniling rito na ibigay ang lahat sa kanya. Ngunit bakit, paano niya ito mapapahinto sa mga masamang plano nito? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Alam kong lahat kayo dito ay excited na makilala ang ating bagong hinirang na presidente ng VMC. And I hate to keep all waiting, so may I call on Miss Oliva, the common law wife of our late President Virgilio Villaluna to please introduce yourself to your employees because we are so hopeful to share your kind words with us. Kaagad namang tumayo si Oliva mula sa kinauupuan at mabilis na naglakad patungo sa unahan, taas noo at waring proud na proud sa kanyang sarili dahil sa kanyang naabot. Magandang gabi sa inyong lahat na naririto, lalo na sa mga taong naging dahilan kung bakit ako naririto sa inyong harapan. Not so long ago, Virgilio and I became an item when we had Calix. Our love story is indeed appalling to some, but to us, our love story is one of a kind. We've stand together as we grow as family here in VMC. But unfortunately my husband died because of someone he loves, sa isang tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. I still believe that maybe, he's still alive until now. If Norisa made her job better. But to my dismay, she killed her father with her own hands. Are you okay? Kung di mo kaya pwede na tayong lumabas. No, I'll stay. Let her bark like an stupid dog. Tingnan ko lang mamaya kung makatahol pa ang basurang iyan. I know some of you here are shocked sa ngayon, habang pinipili ng ilan sa inyo rito na huwag pag-usapan ito sa ilang kadahilanan. Pinagsikapan ko talagang makuha ang posisyon ng asawa ko para masigurado ko na magiging maayos ang kalagayan ng VMC. I am afraid na baka kapag si Norisa na ang mamuno ay mawalan ng saysay ang ospital na ito. I want to continue the legacy of my husband,
Thanks to all of you who supported me all the way and helped me to win this fight. Now that I am officially the president of this hospital, rest assured that we will continue to reach our dreams with flying colors. Bravo Oliva, you're really good In fairness, you almost made me swoon with your speech. Norisa, darling, hindi pa ako tapos, and may I remind you that you are talking to your president, will you please address me properly? Hahaha, really Oliva, wow, I never thought you'd come this low, after those tear-jerking speech about your so-called love story, and here you are, atit na kilala ng presidente ng ospital na ito, bakit ka magmamadali, may kinakatakutan ka ba? Oh little darling, kung may dapat mang kabahan dito ay ikaw na yon, dahil bukod sa sinampa kong kaso sayo, I still have bad news for you. I am so sorry to break this news in front of your subordinate, but you are fired. Norisa, I know how devastated you are right now, pero I have to do this for the sake of my hospital. Threat? Paano ako naging threat, Oliva? It's simply because you killed your father, Norisa. Are you sure about that, Oliva? Have you seen me doing that barbaric act sa sarili kong laman at dugo? Stop playing with me, Norisa. It's over. Sabi ko naman sa'yo, di ba, ako ang mananalo sa ating dalawa. So if I were you, babalik na lang ako ng Europe dahil wala ka ng lugar dito sa VMC or antayin mo na lang na ipakulong kita dahil sa ginawa mo sa dad mo. Walang makukulong. There is no reason for her to be locked up in jail, Oliva, wika ng isang tinig mula sa kakabukas pa lang na pintuan. Halos lahat ng bisita ay sabay-sabay na tumingin sa nagsalita at halos mapang-anga ang lahat sa kanilang nakita. Virgilio, how come? You're dead. Inilibing ka na namin. I am not. I am perfectly fine, Oliva. I have the best heart surgeon in the whole wide world. Kaya hindi ako namatay. As you can see, I am alive and strong, sagot ni Virgilio habang papalapit sa kanila. Nakasakay lamang ito sa wheelchair habang tulak-tulak ni Henya. Papaanong, hindi ba't? Oh, sorry Oliva, I thought you're smart enough to find out everything, but you failed me. Everything you've seen in the operating was merely a part of a charade that we all planned. Charade? Ako ba pinagluloko ninyo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Norisa? Sabihin na lang natin na gusto ka naming turuan ng leksyon or should I say, I want you to expose your truest self para matalo ka sa larong ikaw mismo ang nagsimula. Hindi ako makakapayag, it's final, ako na ang presidente ng VMC, kahit magtulungan pa kayong lahat laban sa akin, it's final. It's nonsense, Oliva, bakit pa kakailanganin ng VMC ng bagong presidente kung buhay pa naman ang daddy? Hindi ako makakapayag na agawin ninyo ang lahat sa akin. Hindi ko ibibigay sa inyo ang posisyon ko kahit bumalik ka pa Virgilio. Sa tingin nyo ba ay matutuwa si Calex dahil sa ginawa ninyo? Baka nakakalimutan mo Virgilio, anak mo si Calex, at alam mo na ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa kanya. Anak, sa pagkakaalam ko, Oliva, hindi anak ni Dad si Calex and we had concrete evidence to prove it, aniya sabay kuha ng result ng DNA test nila Menandro at Calex. Seems fake. Hindi ko papaniwalaan yan. Walang maniniwala sa'yo. Ipagkakaila mo pa rin ba kung sa bibig mo mismo manggagaling ang katotohanan? Sagot naman niya sabay turo sa malaking projection screen kung saan ipinakita ang video nila ni Menandro na nag-uusap noong nakaburol si Virgilio. That's not true, you tricked me, Norisa, ani Oliva sabay sugod sa dalaga ngunit isang malakas na sampal ang isinalubong ng dalaga rito. Para yan sa pagsira mo sa pamilya ko, gigil niyang wika rito sabay sampal ulit. At para yan sa lahat ng kasamaan mo. Anak, tama na yan. Tama na. Why dad? Kulang pa yan sa lahat ng atraso niya sa pamilya natin. She ruined our lives. Matagal na akong gigil sa kanya dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa atin pero kailangan kong magtimpi para mahuli lang siya. Kaya ba nagkunwari pa kayong patay si Virgilio? It was his plan. At first, I didn't like it. Sino ang mag-aakalang magagawa kung patigilan ang puso ni Dad para magmukhang patay sa harapan ninyo at pagkatapos ay ere-revive ko din pagkatapos?
Sa kabila ng kondisyon niya ay kinailangan ko pang lalong gawing komplikado ang lahat para lang mahuli ka. You fooled me, you fooled us. Kung hindi niyo pinalabas na patay si Virgilio, I won't ask for this position. At iyon ang hinihintay namin, Oliva. We all want to know kung gaano ka kagahaman. At hindi mo kami binaygo. You have shown us how to play dirty tactics just like your style. Akmang sasampalin niya ang babae ngunit kaagad siyang pinigilan ni Henya. Norisa, sweetheart, you don't have to do that. At this moment baka paparating na din ang mga pulis. Hayaan mong pagdusahan niya ang mga kasalanan niya sa kulungan. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo dahil sa kanya. Pulis, bakit? Ipapakulong ninyo ako. Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyo? I am the law. Norisa, hindi ninyo ako maipapakulong. No, we've only just started, Oliva. Marami kang dapat pagbayaran, mula sa atraso mo sa akin at sa pamilya ko. Pati na sa iba pang idinamay mo sa pagkagahaman mo, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Aniya sabay tulak dito dahilan upang mapaupo ang babae sa sahig. Wala kayong mahihita sa akin, wala kayong ebidensya. Kung tungkol sa anomalya dito sa ospital ay wala kayong makukuhang ebidensya laban sa akin. Actually, meron kaming ebidensya laban sa'yo. Thanks to Director Chan, for being our accomplice with this mind-blowing game just to caught you. Alam mo na ang lahat ng bagay sa'yo ginawa at lahat ng mayroon ka ay isang pain lamang. What? Director Chan, how could you do this to me? I thought you're on my side, you traitor. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? I am sorry, Oliva, but you must stop. Henya was right, mas lalong masisira ang ospital kapag ikaw na ang humawak. I just can't let you do that. Not with VMC, Oliva. I spent my whole life here and I can't afford to lose my career and everything I had just because of you. Oliva, will you please stop blaming other people? It's kinda revolting, you know, just accept the fact na talo ka na. Tapos na ang laro na inumpisahan mo long time ago. Tumahimik ka, ang gagaling ninyo na pagtulungan ako, huwag kayong mag-alala, lalabanan ko kayong lahat. At patutunayan ko sa inyong inosente ako sa lahat ng binibintang ninyo, at kapag nangyari yun, humanda kayong lahat dahil babalikan ko kayo isa-isa. I'm afraid, you can't do that anymore, Oliva. May pruweba na kami against you. I found out na ikaw din ang gustong samaga sa kay Norisa, kung saan nakakonfine si Calex noong nakaraan. You're good enough to use someone's car, but not clever enough to erase your fingerprints and your traces in the vehicle that you used. What you did was really horrible, in a result of manslaughter. Lorenzo, pwede ba wag ka nang dumagdag? Pinagtutulungan ninyo ako? Ganyan ba kayo kadumi magtrabaho? Or ganyan ba kayo kitekat o kaina para magtulong-tulong kayo laban sa akin? Malay natin, may ibang kagalit si Norisa. Pati ba naman yan sa akin ninyo ibibintang? Bakit ninyo ipapasa sa akin? Enough with your lies, Oliva. It's over. It's payback time, my dear, and justice has finally served in our table. At last. Napuno ng ugong-ugungan ang buong silid. Halos lahat ay nakatingin kay Oliva, may nanghuhusga, may hindi makapaniwala, may naaawa at mayroong nagpapasalamat. Hahaha, pinatunayan lang ninyo kung gaano kayo kaina. Nagtulong-tulong pa kayong lahat para matalo ako, pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng magandang laban, yaman din lang na pinakita na ninyo kung sino talaga kayo, mas magiging mas madali sa akin na labanan kayo. Norisa, Mr. President, Tita Oliva, may kailangan kayong malaman, si Calex, halos lahat ay nagulantang sa biglang pagsulput ni Porcelo na tila natatakot. Anong nangyari sa anak ko? Nasa rooftop siya, at kapag hindi ka daw umakyat tita, magpapakamatay siya. Kailangan mo siyang puntahan ngayon din. What? Ilang segundo pang natulala ang lahat, bago nagsitakbuhan paakyat sa rooftop. Si Virgilio naman ay akay-akay ni Henya, papasok ng elevator dahil hindi nito kayang maghagdan. Nangunguna si Oliva na kahit mataas pa ang heels na suot ay hindi na alintana dahil sa pag-aalala, baka sa mukha nito ang takot sa maaaring gawin ng kaisa-isang anak. Calex, anak,
Ikaw naman, kanina ka pa hinihintay ni mommy, anong ginagawa mo dyan anak, halika nga rito. Tahimik lamang si Calix na nakatingin sa malayo, parang wala itong narinig pero batid nilang alam na nito na nasa paligid na ang ina. Why did you do that mom? Am I not enough for you? Alam ko na ang lahat-lahat na ginawa mong masama. How could you do that? Nanay ba talaga kita? How can you do this to me? I thought you loved me. Son, kung ano man ang naiisip mo, I can explain everything. Magpapaliwanag ang mommy, sa akin ka maniwala anak, ako ang nagsasabi ng totoo. Hindi sila, huwag kang maniwala sa kung ano man ang ibinubulong nila sayo. How does it feel seeing me everyday like this, mom? Does it hurt? O ipinipikit mo na lang ang mga mata mo at nagkukunwaring hindi mo alam na ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Lahat ng sambat at hinanakit ni Calix ay dinag na dinag ng lahat. At aaminin niya na nasasaktan siya para sa binata. Hindi man naging maganda ang pagsasama nila pero naaawa siya dito. Calix, I am so sorry, Norisa, sa lahat ng ginawa ni mommy sa inyo, how can I make it up to you? Hindi mo naman kailangang pagbayaran ang ginawang kasalanan ng mommy mo. She did something that is punishable by the law, so she has to pay the price. Norisa, pati ba naman dito sisiraan mo pa ako sa anak ko, imbes na pakalmayan mo siya, kung ano-ano pang sinasabi mo. Calix, anak, what are you doing there? Daddy's here, halika dito anak. Dad, buhay ka, paanong nangyari na buhay ko? Nakita kong nag-flatline ka na, puno ng saya at pagkagulat ang mga mata ni Calix nang makita ang kinikilalang ama. Oo anak, buhay ako, ginawa ng pinakamamahal kong surgeon ang lahat para iligtas ako, hindi mo ba ako yayakapin? Naghihintay ako anak. I am sorry dad, I am so sorry for everything, ano ka ba namang bata ka? Enough with your sorries, hug me son, I've been longing for this, aren't you missed me? Kinailangan ko kasing magpagaling muna bago bumalik, your ate Norisa, made sure na magiging okay ako during operation hanggang sa maka-recover ako at makabalik, it took me some time bago ako pinayagan na lumabas ng ate mo. I am not your son, dad, alam ko nang hindi ikaw ang totoong tatay ko kung hindi si Mang Menandro. What are you saying, Calix? You are my son. Anak kita. No dad, I'm not and will never be. Mommy lied to us. My whole life is a lie, Dad. Son, I am the first one who held you in my arms when you were born. Ako ang nagpapalit ng diaper mo sa gabi. Ako ang nagpapatulog sa'yo habang kinakantahan kita. Lumaki kang anak ko, at mananatili kang anak ko, no matter what. Habang nagsasalita si Virgilio ay unti-unti namang naglalakad si Oliva para makalapit sa anak. Lubha itong natatakot sa kinaroroonan ng anak kaya nais nitong akayin si Calix sa ligtas na lugar. Ganoon din si Norisa na pasimpleng lamigid pa kanan kung saan pwede niyang ablutin si Calix kung sakali man na magpatihulog ito. How can I repay you for your kindness, Dad? Ikaw ang aking bayani, gusto kong maging katulad mo, pinlano kong maging katulad mo. Kung gayon, gawin mo ito anak. I can't Dad. I am no longer seeing myself the way I used to be. I am the root of all of this. Kung hindi ako dumating sa buhay ni Mommy, wala sana kayo sa ganitong sitwasyon. Maybe you and your wife was still together. Maybe Norisa wasn't mad at you. Forget it anak, ang importante yung ngayon, nakabalik na ako, okay ako at ikaw tutulungan din kitang maabot ang mga pangarap mo. Mom, can you please hug me? Ha, yakapin mo naman ako. Yayakapin kita kung aalis ka dyan sa kinaroroonan mo. Kaunting ihip na lang ng malakas na hangin baka malaglag ka anak. Aalis ako dito kapag niyakap mo na ako. Anak naman, delikado masyado sa kinaroroonan mo. You're already at the edge. Pakiusap, dahil sa pagpupumilit ni Calix ay wala ding nagawa si Oliva kung hindi yakapin ng anak ng pikit mata dahil sa pagkalula. Dad, I want you to know how happy I am to be your son, and I want to stay like that forever. Ma'am Henya, please take good care of my daddy, he's a real keeper. Ate Norisa, stay as genuine as you are. I am happy to meet you in my lifetime. Anak, anong pinagsasabi mo?
Ani Oliva na tangkang bibitiw sa anak ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Calix ng pagkakayakap sa ina para hindi ito makawala. Dad, I am sorry for everything, please forgive my mom for ruining your life, I am happy that you are alive, it means one thing, makakabawi ka na sa kanila, you can be with them peacefully now. Anong ibig mong sabihin? Goodbye Dad, I love you and I'm sorry. At sa huling iglap lang ay nagpatihulog na ang binata habang mahigpit na yakap ang ina. No, malakas na sigaw ni Oliva na nanlalaki ang mata. Calix, sigaw ni Norisa habang pilit na hinahabol ang dalawa. Tagumpay siyang nahawakan ng braso ni Oliva habang si Calix naman ay mahigpit pa ring nakahawak sa ina. Calix, anak, help me, Norisa, ayoko pang mamatay. Let us go, Norisa. It is better this way. No, what are you waiting there? Hindi ninyo ako tutulungan dito. Norisa, huwag mo kaming bibitawan please. Hintakot na pakiusap ni Oliva nang makitang hirap na hirap ang dalaga sa paghawak sa kanila. Kitang-kita ni Calix ang papalapit na sina Sirio at Porcelo sa dalaga kaya naman kaagad na nagmadali ang binata na tanggalin ang pagkakahawak ng dalaga. Goodbye, huling wika ni Calix bago ito tuluyang bumulusok pababa kasama ng kanyang ina. No, kahindik-hindik na sigaw ang tanging nanulash sa bibig ng ginang. Calix, sigaw ni Norisa habang pilit na hinahabol ang dalawa. Buti na lamang at kaagad itong nahawakan ni Sirio kaya hindi dumausdes ang dalaga kasunod ng mag-ina. Calix, anak, umiiyak na wika ni Virgilio nang masaksihan ang tuluyang pagbagsak ng kinikilala niyang mag-ina.